Isang mapagpalang araw sa ating lahat, nawayang bawat isa ay nasa mabuting kalagayan sa mga pagkakataong ito. Sa bahaging ito ay kami ay nakaatas na talakayin ang paksang panghihiram ng mga katawagang pang-agham. Kami ang pangkat-8 at ako ang inyong lingkod na mag-uulat sa araw nito. Ako si Binibining Maria Ninyovi Concreño at kasama ko naman dito si Binibining Laramie Peñaranda. Hinikayat namin ang bawat isa na makinig at sabay-sabay nating talakayin at unawain ang nilalaman ng paksang ito. Bago muna ang lahat ay bigyan muna natin ng pagpapakhulugan ng bawat salitang nakapaloob sa paksang aming tatalakayin. Una na dito ay ang tinatawag nating mga katawagang pang-agham o mga salitang pang-agham. Ano nga ba ito? Pag sinabi nating mga salitang pang-agham, ito yung mga salita o mga teknikal na salita na walang tiyak na salin sa wikang Filipino o sa ibang wika. Sumunod naman ay ang pagsasalin. Ano nga ba ang pagsasalin? Ayon nga kay Larson 1984 na ang pagsasalin, ito ay ang pagsasalin ng pinagmulang wika tungo sa target na wika. Ibig sabihin, isinasalin natin dito ang salita o mensahe ng isang teksto tungo sa pinakamalapit na katumbas na diwa gamit ang ibang wika. Ayon nga rin kay Santiago 23 na dito isinasalin natin ang kahulugan ng isang teksto, hindi ang salitang bumubuo nito. Ngayon naman ay bigyan naman natin ng pagkakahulugan kung ano nga ba ang panghihiram. Madali lang naman. Ang panghihiram, ito ay mula sa salitang ugat na hiram. Ibig sabihin, ito ang pagkuha ng mga salita mula sa orihinal na wika na ginagamit natin sa pangungusap na binubuo natin. Kung kaya halimbawa na lang sa wikang Ingles. Karamihan sa mga salitang Ingles ay walang tiyak na salin sa wikang Filipino, kung kaya't napipilitan natin na hiramin na ito ng buo at gamitin ito sa isang pangungusap na binubuo natin. Kung sa pamamagitan niyan ay napapanatili natin ang mensahe o diwa ng isang pangungusap o isang teksto. Kaya tayo ay nanghihiram. Sunod naman ay bigyan naman natin ng kasagutan ang dalawang mahalagang katanungan. Una na dito, bakit nga ba tayo nagsasalin? At pangalawa naman ay bakit nga ba tayo nanghihiram? Una, bakit nga ba tayo nagsasalin? Unang-una, isa sa kadahilanan kung bakit tayo ay nagsasalin ay upang higit na maunawaan ng mambabasa ang isang teksto kung isasalin natin ito sa wika na higit nilang naunawaan. Halimbawa na lang ng salitang ng tekstong na nakasulat sa Ingles. Hindi lahat ng mga Pilipino o mga mambabasang Pilipino ay nakakaunawa ng wikang Ingles. Kung kaya't upang ito ay maunawaan ng nilalaman, ito ay isinasalin sa wikang Filipino o sa wikang higit nilang naunawaan. Kaya tayo ay nagsasalin. Sumunod naman ay ang bakit nga ba tayo nanghihiram. Kaya nga nang nabanggit ko kanina na tayo ay nanghihiram sa kadahilanan na may ibang salita na walang tiyak na salin sa Filipino. Halimbawa na lang ng mga salitang technical tulad ng computer. Diba? Ang salitang computer ay wala siyang tiyak na salin sa wikang Filipino, kung kaya't hinihiram na lang natin o kaya binabaybay natin ito na kung ano ang bigkas ay siyang baybay. Yun yung nagiging isang dahilan kung bakit tayo ay nanghihiram, na walang mga tiyak na salita na ang salita ay walang tiyak na salin sa wikang Filipino. Marami yung mga salita sa Ingles na walang tiyak na salin sa wikang Filipino, tulad na lang ng bag, tulad ng teacher. 'Di ba yung teacher, yung pareho lang yung kanyang bigkas, subalit magkaiba lang kanyang spelling, bagat nire-spelling na lang siya.
Nagkaroon ng kasunduan ang mga dalubhasa na isasalin sa Filipino ang mga materialis pang-agham na inihanda noon ng Science Education Center ng Universidad ng Pilipinas. Bilang paghahanda, nagsagawa ang Language Study Center at Materials Development Unit ng isang survey upang alamin ang uri ng salin sa mga kagamitang pang-agham na higit na maibigang gamitin. Sa nasabing survey, ito ang naging kinalabasan. Una, panghihiram ng salita na binaybay ng ayon sa sistemang sinusunod sa Filipino na kung ano ang bigkas siyang sulat o kung ano ang bigkas siyang baybay. Sumunod naman ay panghihiram sa halip na paglikha. Kung ang katawagang Ingles ay may katumbas sa Kastila, iyon ang hinihiram sa halip na hiramin ito ng tuwiran. Higit na naiibigan ang mga salitang palasak na sa bibig ng bayan, maging katutubo, likha o kahit saang wikang hiniram. Limitadong panghihiram hanggat maaari, lumikha lamang kung sadyang kailangan. Sumunod naman dito ay patuloy na gamitin ang mga karaniwang salitang 20 titik ng dating abakada. Sumunod ay ang kung maaaring manghiram kapwa sa Kastila at Ingles, siyang gagamitin ang salitang Kastila maliban kung palasak ng ginagamit ang salitang Ingles. Kung kaya't mainam na kung manghihiram tayo ng salita at mayroon itong salin sa Kastila, mas mainam o katumbas na salin sa Kastila, mas mainam na hiramin na lang natin ang salitang Kastila kumpara sa wikang Ingles. Sumunod, kung hindi maiiwasan ang paglikha ng salita, hanggat maaari ay kailangan ng isa sa mga bahagi ng salita ay buong salita. Ugat na ang kahulugan ay tumutugon sa kahulugan ng katawagang tinutumbasan. Panghuli, maaaring gamitin ang mga salitang galing sa ibang wika sa Pilipinas o sa ibang wikang banyaga, bukod sa Ingles o Kastila, kung ang naunang mga tuntunin ay hindi magamit sa dahilang walang salitang makukuha o malilikha. Iyon ang naging kabuang survey yun ang naging kabuang survey at mas mainam na lamang na sundin ito upang mas mapabuti ang panghihiram ng mga salita. Ay talakayin naman natin ang mga dahilan ng panghihiram. Una na dito ay ang katumpakan o precision sa English. Nanghihiram upang hindi mabago ang nais ipakahulugan sa mensahe. Sa panghihiram, kinakailangan na kung ang salitang isasalin natin ay maari makapikto sa mensaheng nilalaman ng isang teksto o pangungusap, mas mainam na lamang na tayo ay manghiram imbes na lumikha. Kaya yon ang tinatawag na katumpakan. At doon ay mapapanatili din natin ang diwa o nilalaman ng isang teksto. Sumunod ay tanda ng pagbabago o transition. Nanghihiram ng salita o pamabago ang daloy ng usapan. Halimbawa na lang dito na ang isang sitwasyon na alam mo, napakarami ng ating ginagawa sa paaralan. Anyway, kumain na ba kayo? Yung salitang anyway, ito ay hiniram natin sa English sa pangungusap na ginagamit natin siya upang ibahin ang usapan. Kaya yun ang tinatawag nating tanda ng pagbabago. Sumunod naman ay pa-impress o sa English ay snub appeal. Nagagamit din ang salitang hiram upang may angat ang estado sa sarili sa lipunan. Ito ay ginagamit ng mga taong pasosyal yung salita. Halimbawa na dito, oh my gosh, she's so handsome. I'm kilig-kilig naman. 'Di ba? Ito ay ginagamit ng mga tao upang hindi makilala ang kanilang estado sa buhay. Ito yung inahalo nila yung Tagalog at Ingles
na sa pagbigkas naman ito ay yung pasosyal o paarte. Yung salitang, "Oh my gosh, you're so handsome. You know what? What are you doing right now?" Parang ganun yung mga salita nila, may paarte effect. Kaya yun yung ginagamit nila upang ma-impress o mahikayat ang mga tao na, mayaman yata to kasi yung pananalita niya iba. Ganun. Yun yung ginagamit ng tao pag hindi magkilala kanilang estado sa buhay. Sumunod naman ay ang pagkukubli o secrecy sa Ingles. May pagkakataong gumagamit ng salitang hiram upang itago ang pinag-uusapan sa mga taong nagkikinig. May mga salita na maaari nating gamitin upang maprotektahan ang kung ano ang ating pinag-uusapan. Ito yung mga salita na ang nakakaunawa lamang ay ang dalawang nag-uusap. Ito yung sinasabi nating pinoprotektahan natin ang paksang tinatalakay natin sa pamamagitan ng paggamit ng mga salitang hiram na hindi nauunawaan ng karamihan. Yun. Sumunod naman ang pagpapatawa o comic effects sa Ingles. Nagagamit din ang mga hiram na salita sa pagbibiro at pagpapatawa, mula sa pagkakamali sa paggamit o pagbigkas at paglalaro ng salita hanggang sa kamalian ng ibang personalidad sa pagsasalita nito. Halimbawa na lang, ang pagpapatawa ito ay kadalasan ginagamit ng mga komedyante. Ito ay ginagamit nila upang makuha ang interes o mapatawa ang kanilang manonood o tagapakinig. Halimbawa naman, "You know what? I have a lagnat right now. I need Kispirin and Yakapsol." Ganon. Iniiba nila yung salita at pati na rin ang pagbigkas at tumihiram din sila ng mga salitang Ingles at hinaluan nila ito ng salitang Filipino. Ito yung ginagamit upang makuha ang interes ng kanilang mga tagapakinig at mapatawa din yung mga nanonood. Kaya ang gumagamit nito ay ang mga komedyante o hindi rin naman komedyante, kahit anong tao, kahit anong ori ng tao. Sumunod naman ay tatalakayin naman ang mga paraan ng panghihiram. Ito ay tatalakayin naman ni Binibining Laramie Peñaranda. May dalawang paraan ng panghihiram ng salita ang umiiral. Una ay tuwirang hiram at ang pangalawa naman ay ganap na hiram. Sa tuwirang hiram, hinihiram ng buo ang salitang banyaga at inaangkop ang bigkas at spelling sa orgrafiyang Filipino. Halimbawa, barko, antena, repolyo, silya, pinya, nitrogen, phonology, produce, at chemistry. Sunod naman ay ganap na hiram. Dahil sa praktikalidad, hinihiram ng buo ang salitang banyaga nang walang pagbabago sa anyo. Halimbawa, ang mga salitang cake, ice cream, computer, doorbell, hamburger, physics, laser, at iba pa. Sa unang paraan sa pagkuha ng katumbas sa Kastila ng hinihiram na salitang Ingles at pabaybay dito ayon sa palabaybayang Filipino. Halimbawa, liquid, likido, likido, cemetery, cementerio, cementerio. Sa pangalawang paraan naman, kung hindi maaari ang unang paraan, hiramin ang salitang Ingles at baybayin sa palabaybayang Filipino. Halimbawa, tricycle, tricycle, truck, truck, train, tren. Sa pangatlong paraan naman, kapag hindi maaari ang paraan 1 at paraan 2, hiramin ang salitang Ingles at walang pagbabagong gawin sa pagbaybay. Halimbawa, Manila Zoo, Visa, Xylem, Zygote, Xerox, Sandwich, Zamboanga, Francisco, Rojas, Vilivisa. Narito naman ang mga halimbawa ng mga hiram na salita. Ang mga hiram na salita ay bahagi na ng pang-araw-araw na wika ng mga Pilipino. Dahil ang bansa ay nasakop ng iba't ibang lahi, may mga salita na naipakilala sa atin nang walang katumbas sa salitang Filipino. Halimbawa, computer, score, teacher, high school, populasyon, telebisyon, babay, elementary, interview,
customer. Bigkasin sa orihinal lanyo ang hiniram na salita mula sa Kastila, Ingles sa iba pang wikang banyaga at baybayin sa Filipino. Halimbawa, sa Kastila, check, likido, kwaltes. Sa Filipino, cheque, likido, kilatis, panghihiram. Ang unang pinagkukunan ng mga salitang maaring itumbas ay leksikon ng kasalukuyang Filipino kung mayroon. Sa panghihiram ng salita na may katumbas sa Ingles at sa Kastila, unang preferensya ang hiram sa Kastila, inaayon sa bigkas ng salitang Kastila ang pagbaybay sa Filipino. Kung walang katumbas sa Kastila o kung mayroon man ay maaring hindi maunawaan ang nakararaming tagagamit ng wika, hiramin ng tuwiran ang katawagang Ingles at baybayin ito ayon sa mga sumusunod. Una ay kung consistent ang spelling ng salita, hiramin ito ng walang pagbabago. Sunod ay kung hindi consistent ang spelling ng salita, hiramin ito at baybayin ng consistent sa pamamagitan ng paggamit ng 12 letra ng dating abakada. Sunod naman ay gayunpaman, may ilang salitang hiram na maaring baybayin sa dalawang kaanyuan, ngunit kailangan ang consistency sa paggamit. Mga salitang hiram sa ibang katutubong wika na nagtataglay ng unikong katangiang kultural. Gayunpaman, walang magiging problema kung iayon man kaagad ang spelling ng mga ito sa palabaybayang Filipino, sapagkat kitang-kita naman ang spelling ng mga wikang katutubo ay isinunod lamang sa palabaybayang Kastila. Sunod naman ay ang mga simbolong pang-agham. Yun lamang po natatapos ang aming pagtatalakay. Naway mayroon kayong natutunan sa araw na ito. Maraming salamat.